Ang tanong, totoo kaya na kapag ka ang tadpole o yung ulo-ulo ay hindi nagkaroon ng paa ay nagiging hito? Nagiging isda? Ilagay ko na lang dito kasi nanghihina na sila. Yun. Yan, yung mga palaka natin. Oh, dami. Paano ba tayo mag-alaga ng palaka? Eto mga paps, tinatry natin dito sa lugar na to na mag-alaga tayo ng mga wild na palaka o kaya yung palakang bukid. Etong may screen na to, ito yung ating breeder house o breeder pen. 25 square meters to at sinusubukan natin na mag-alaga ng palaka dito. Ngayon, ang tanong, ano ba talaga nauna? Palaka o itlog ng palaka? So yan tanong na yan mga paps ay hindi ko rin kayang sagutin. Hindi ko kayang ipaliwanag. Baka sa inyo, baka merong gustong sumagot sa tanong na yan. Ano ba yung nauna? Palaka o itlog ng palaka? Ngayon, magpapakawala ako dito ng mga breeders natin. Kasi kagabi, may mga huli tayo na palaka. Ang purpose talaga natin dito ay paramihin natin sila. Kaganitong mga panahon, tagpalaka talaga yung mga unang bahagi ng June, July. Pagka nagsisimula na mag-uulan dito, lumalabas itong mga palaka natin. Subukan natin na pakawalan dito at mag-breed tayo. Ang inaalala ko lang, eto mga endangered species na yata to. O yun oh, kung endangered species man ang mga to, eh sana hindi tayo hulihin ng gobyerno na nag-aalaga tayo nito. Wala tayong ibang hangarin dito kundi maparami, ma-culture natin. Titingnan natin kung ubra dito sa Pilipinas na nag-aalaga tayo ng palaka. So, maamo ba? Dati naglagay na ako ng siyam dito. Ngayon, dadagdagan natin kasi gusto natin mas mabilis tayo na makapagparami ng palaka. Naglagay naman ako ng swimming pool nila dito para ma-enjoy nila yung kanilang bahay. So yan, 3, 4. Hindi ko na pala bibilangin kasi parang may mga namatay na siya. Ilagay ko na lang dito kasi nanghihina na sila. Yun. Yan, yung mga palaka natin. Oh, dami. So yan yung iba parang namatay. Kasi nakalagay lang sa sako dito pa kagabi. So yan ang mga paps, yung mga breeders natin nandito na. Oh, kung saan saan na sila nagpunta. Siyempre mga ano to, wild kasi to sa ilang. Ayun na, nag-aakyatan na sila yan. Oh, no. Doon kayo sa may swimming pool. Ayun, nasa ang gilid-gilid sila. Andidiyan sila, oh, yun. So keep updated mga paps kung ano mangyayari dito sa mga breeders natin na inilagay dito. Sana maparami natin. Ayun oh. Ang laki na nung isang inilagay ko dati. Yan. Oh, laki. Di makul ah. Di yung pangkoy di. Ay muna. Nakadakkel mo ton. Kasi wala bullfrog kadakkelan. Yun oh. Ang problema ko lang dito, baka umakyat sila. Ayun oh. Pag nag-akyatan yan, baka makatakas. 1 month and 10 days na itong ating mga ulo-ulo dito. Yung mga tadpole na inaalagaan natin dito sa ating concrete pond. Kumustahin na natin kung ano na ang kanilang status. Nagkapaa na mga alaga natin. I-zoom ko lang yan. Palaka na yan. Then yan. Yan mga yan. O yan na yung mga maliliit na palaka. Yun, tumalon na isa. Ayan mga paps. At sigurado ako na yan ay palaka kasi yung maputi. O yan mga paps, o yan, maliliit na yan. Nasa gilid-gilid. Yan, yung nakakapit dyan. Yan na yung mga palaka natin na nagkaroon na siya ng paa. Medyo marami-rami na rin yung may paa na palaka natin. Pero mas marami pa rin yung hindi pa nagkakapaa. Mga hindi nakapanood nung unang vlog ko, ano ba yung pinapakain natin dito sa ating mga baby palaka at mga tadpole. So ito, fry mash.
Ito yung pang-isda, pang-tilapia, pang-bangus na sa mga maliliit pa. So, yun yung ipinapakain natin sa kanila. Magpakain na ulit tayo ngayon. So, ganito lang tayo nagpapakain. Ito, lagay lang dyan. Yan. At naglalagay rin tayo sa ibabaw ng mga lumulutang na yan. Yung mga ating water lettuce. Para yung mga may paa na nakalutang ay makakain. So, ganyan lang tayo magpakain mga paps. Lalagay-lagay lang tayong ganyan. Yan, lulutang ng mga yan para kumain. Binabasa ko yung mga comments dun sa mga nauna na vlog ko dito sa pag-aalaga ng mga palaka. Ay may nag-comment doon, sabi, ay panoorin ko daw yung video ni Ka-Farmer dito sa YouTube. Kasi ang sabi, si Ka-Farmer daw ay merong video na ganito kung paano mag-alaga ng palaka. Ngayon pinanood ko siya. At meron nga siyang feature doon kung paano yung mag-alaga ng palaka. Isa lang bagay ang napansin ko na hindi ako kumbinsido. Di ko naman sinabi na sigurado ako pero hindi ako kumbinsido. Kasi nga, ang sabi ni Ka-Farmer, sabihin ko na lang kung sino si Ka-Farmer. Sorry kung na-mention kita Ka-Farmer. Ang sabi mo kasi doon ay yung mga ulo-ulo na hindi magkakaroon ng paa ay kung ano ang magiging pagka lumaki. Kasi nga, wala kang paa. Hindi natin alam. Ang pagkakasabi mo doon ay sila ay nagiging hito. So, ibig sabihin pala, nagiging isda itong tadpole na to pag hindi siya nagkaroon ng paa. Ayun, hindi ko lang sigurado yon. Parang mahirap paniwalaan kasi hindi ko pa naman nakita kung ganun nga ang mangyayari. So, yung informasyon na yon na narinig ko doon sa vlog ay siya pa natin ko kumpirmahin sa mga alaga natin kung totoo o hindi totoo. At siguro malamang, sa malamang hindi totoo. Na yung anak ng palaka ay magiging hito pagka hindi nagkaroon ng paa. Kasi ako nag-aalaga ko ng hito. Pero parang sa history ng hito, parang hindi mangyata ganoon. Pero tingnan natin kung magtagal na ito na pagka hindi nagkapaa nga ay magiging isda. Ang kalaban dito sa pag-aalaga ay yung inip. Gaya niyan, megit 1 buwan na. Pero madami pa rin walang paa. Sana hindi ako mainip sa kaantay na magiging resulta ng ating pag-aalaga ng palaka. Kasi parang medyo matagal. Siguro mas matagal ito sa bangus, sa tilapia, o sa hito, ganyan. Kasi itong stage na to, yung fry mash stage pa lang ang pinapakain ko. Mahigit 1 buwan na ganito pa rin sila. Kaya nagme-maintain ako na malinis yung tubig nito. Ma-maintain din natin yung oxygen dito. Tapos yung temperature. Kasi naranasan ko na doon sa malaki at malalim na fish pan nung naglagay ako. Hindi umubra o kaya namatay sila. Walang natira doon. Itong fish pan natin na to mga paps ay sinubukan din natin maglagay ng mga ulo-ulo dito. Pero so far, wala na. Wala nang makitang gumagalaw. So ibig sabihin, dito namatay sila lahat. Walang nabuhay. Mga naandun na, yung mga anak ng dalag, ang naandyan na sa loob ng ating net. Hindi tayo umubra na mag-alaga ng palaka sa malalim. Kasi ito medyo may kalaliman. Although linagyan ko sila ng mga tutuntungan, yung mga dahon ng saging. Para pag napapagod sila sa kalalangoy, sabi ko, tutuntong sila doon. Noong una nakikita ko na ganoon ang nangyayari. Pero hindi nagtagal ay unti-unti na nauubos sila, na naubos na mawawala. Parang natunaw na sila. So wala na tayong tadpole dito. Ang mga naandyan sa loob na yan ay mga anak ng mga dalag. Hindi po pwede yung ating mga maliliit na ulo-ulo. So, X natin yan. Hindi tayo pwedeng mag-alaga ng ulo-ulo sa ganyang kalalim. Marami-rami na yung mga palaka na nilagay natin dito. Hindi natin alam kung kakain na sila ng bibigyan natin na pagkain nila na feeds. So, bilang suporta na meron silang makain, ay bibigyan natin sila ng ilaw. Kasi, sabi dun sa comment ng mga nakapanood ng mga vlogs natin, ay kailangan lagyan natin siya ng ilaw para etong ilaw na to, yung liwanag, pupuntahan ng mga insekto. At ang mga insekto na yan na pupunta rito ay siya magiging pagkain ng ating mga alagang palaka. So ilalagay ko yan dito sa may tapat ng tubig para sa gabi, mga palaka natin pwede silang magligo-ligo dito.
Yun naman yung pagkakataon na makakahuli yung mga palaka ng pagkain nila. So mababa lang yung lagay natin para pagka pumunta yung mga insekto dito sa mababa ay pwede silang hulihin ng mga palaka na natin na nasa baba. Ito mga paps, dahil marami-rami na yung mga palaka na nilagay natin dito, suporta na meron silang makain, bibigyan natin sila ng ilaw. Sabi dun sa comment ng mga nakapanood ng mga vlogs natin, ay kailangan lagyan natin siya ng ilaw. Para etong ilaw na to, yung liwanag, ang pupuntahan ng mga insekto. At ang mga insekto na yan na pupunta rito, ay siya magiging pagkain ng ating mga alagang palaka. Automatic na to. Pagkagat ng dilim, ay mag-iilaw na siya. So, sa lugar naman na to, tahimik, kaya malamang may pagkain na ng ating mga alaga. Lalagay ako dito. Ito, feeds na pang tilapia. Starter feeds. Floater feeds ito. Ilalagay ko dito. At ito, tingnan natin bukas kung mababawasan. Kasi malamang pag itong feeds na to mabawasan, ibig sabihin, pwedeng sila ang kumain yan. Bilang seguridad ng ating mga palaka dito, dahil nga ito ay puntahin ng mga ahas. So gagawin natin, maglalagay tayo ng fish net. Papalibutan natin siya ng fish net para kung meron mang ahas na pupunta dito ay pwede matrap, mahuli, para hindi siya makaperwisyo sa ating mga palaka. Palibot natin dito sa ating palaka house. Papa, that's the trap? Yes.